Formal lang hiniling ng pamilya Baterbonia sa Department of Justice o DOJ na mapatawan ng Immigration Lookout Bulletin Order si Ateneo coach Tab Baldwin. May pahayag naman dito ang Ateneo de Manila University. Si MJ Mondihar magbabalita live. MJ, magandang gabi. Kyle, magandang gabi. Tuloy-tuloy pa rin ang pagpunta ng mga kaanak, ng mga taga-suporta at ng mga kababayan ng yumaong basketballista dito sa Arlington Memorial Chapel sa Quezon City. Formal lang hiniling ng pamilya Baterbonia sa Department of Justice at Bureau of Immigration na ilagay sa Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO si Ateneo coach Tab Baldwin. Ito'y habang nagpapatuloy ang investigasyon sa pagkamatay ng Ateneo varsity players na sina Rene Clark Baterbonia at Divine Adili. Ayon sa lead counsel ng pamilya na si Attorney Israelito Torion, ginawa ang ILBO request para matiyak na hindi makakaalis ng bansa si Baldwin habang nagpapatuloy ang investigasyon ng NBI at PNP-CIDG. Isunumite ang kahilingan sa DOJ sa pamamagitan ng electronic filing. Wala po kaming sinasabi na meron siyang liability po dito para lamang po magtuloy-tuloy po yung investigasyon. Sa isang pahayag, sinabi ng pamunuan ng Ateneo de Manila University na kasalukuyang on leave sina Coach Tab Baldwin at Team Manager Epo Kimbo. Ito'y habang nagpapatuloy din ang fact-finding inquiry na idalunsad ng Ateneo Board of Trustees kaugnay ng pagkamatay ng dalawang atleta. Itinanggi naman ng Ateneo ang mga espekulasyon na may weights ang mga atleta habang isinasagawa ang conditioning exercise ng team sa isang beach sa Dipakulaw, Aurora. Ayon sa universidad, tinakay ng malalakas na alon at trip current ang mga manlalaro at sina Baterbonia at Adili lamang ang hindi nakaligtas. Nangako ang Ateneo ng full cooperation at transparency sa mga isinasagawang investigasyon ng mga otoridad. Samantala, hindi pa rin matanggap ng pamilya Baterbonia ang sinapit ni Rene o Bobet. Sana po bigyan ng hustisya. Bigyan ng hustisya yung apo ko. Daming pangarap lahat kami. Patuloy naman ang pag-aalay ng kandila at bulaklak para sa yumaong Ateneo Blue Eagles varsity player. Si Baterbonia ay pinanganak at lumaki at natutong maglaro ng basketball sa barangay San Nicolas, Talacogon, Agusan del Sur. Ayon sa mga residente, siya inspirasyon at itinuturing na huwara ng mga kabataan sa kanilang lugar. Patuloy rin ang panawagan ng hustisya ng mga taga-Talacogon kaugnay ng pagkamatay ng 2025 Most Valuable Player ng palarong pambansa. Kyle, dumalo naman sa isang aktibidad sa loob ng University Campus si Coach Tab Baldwin sa isang candle lighting vigil na dinuluhan din ng buong Ateneo de Manila community. Ito ang kanyang pinakaunang public appearance buhat na mangyari ang insidente noong Lunes. Mamayang alas 9 ng gabi o mamayang gabi o ngayong gabi ay lilipad na papuntang Davao ang mga labi ni Bobet. At 2 araw ito mananatili sa Davao City bago iuwi sa kanyang hometown sa Agusan del Sur. Tentatively, Kyle, June 23-24 ang posibleng libing ng ating kababayan. Kyle. Nakikiramay po ang SMNI sa pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Maraming salamat, MJ Mondihar, sa detalye ng iyong balita live. Nagbuo na ng Special Task Force ang National Bureau of Investigation upang masusing imbestigahan ang pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Clark Baterbonia at Divine Adili sa isang team building activity sa Dipakulaw, Aurora. Si Cherry Light sa balita. Sa inilabas na pahayag ng NBI, sinabi nitong nakikiramay ito sa mga pamilya, kaibigan at kasamahan ng 2 estudyante na nasawi sa naturang insidente. Bagamat una nang iniulat ng Aurora Police Provincial Office na walang nakitang indikasyon ng foul play o masamang intensyon sa kanilang pagkamatay, sinabi ng NBI na magsasagwa ito ng hiwalay at mas malalim na investigasyon alinsunod sa direktiba ng Department of Justice. Ayon sa ahensya, hindi sapat na masabing walang foul play upang tuluyang maisara ang usapin. Ipinaliwanag ng NBI na kahit walang intensyon na manakit o pumatay, maaari pa ring magkaroon ng pananagutang kriminal
kriminal kung mapapatunayang may kapabayaan o negligence sa pagsasagawa ng aktibidad. Isa sa mga sinusuri ngayon ng NBI ay kung sapat ba ang paghahanda, pag-a-assess sa panganib ng lugar at kondisyon ng dagat. Gayon din ang mga safety measures at supervision na ipinatupad ng mga organizer ng team building activity. Tinitingnan din kung may pagkukulang sa tungkulin ng mga responsable sa pagplano at pagsasagawa ng aktibidad na maaring nag-ambag sa pagkamatay ng 2 estudyante. Binigyan din naman ng NBI na ang investigasyon ay hindi nakatuon laban sa anumang institusyon dahil lamang sa pangalan o katayuan nito kundi nakabatay lamang sa mga ebidensya at umiiral na batas. Matatandaang nasawi sina Baterbonia at Adili habang kalahok sa isang team building activity ng kanilang koponan sa bayan ng Dipaculao, Aurora. Nagdulot ng matinding kalungkutan at panawagan para sa masusing investigasyon ang insidente, lalo na sa komunidad ng Ateneo. Sa ngayon nakikipag-ugnayan ng NBI sa Philippine National Police at iba pang kinauukulang ahensya upang matukoy ang buong katotohanan sa likod ng trahedya. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, Cherry Light, SMNA News. Nakikiramay ang Malacanang sa pamilya at mga mahal sa buhay ng 2 student athletes ng Ateneo na nasawi matapos ang isang training activity sa Aurora Province. Sa palace briefing nitong Huwebes, sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na kinakailangan ng agarang investigasyon dahil hindi naging maganda ang naging resulta ng sinasabing training. Gayunman, iginiit ng Malacanang na hindi dapat pangunahan ang resulta ng investigasyon. Dapat rin anyang iwasan ang pagbibigay ng konklusyon hanggat wala pang opisyal na finding sa mga otoridad. Ibinahagi pa ni Castro na nais ni Pangulong Marcos Jr. ang agarang investigasyon hindi lamang sa mga insidenteng ito, kundi sa lahat ng mga ganitong klase ng kaso na kinasasangkutan ng mga Pilipino.